Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel ko. Today's video, Yamaha 25 ay bibigyan ko ng idea kung paano magkabit ng fuel filter. Yan po ay genuine at nagkahalaga ng 680 pesos. So, before man natin ikabit yan guys, silipin natin kanyang odo. So, kanyang odo ay 32,800 mahigit, no? So, kailangan talaga magpalit ng fuel filter. Para masimulan natin ang kanyang trabaho guys, ay siyempre baklasin natin kanyang upuan, yung box cover at dalawang bearings na yan, para makita na natin ang kanyang tangke. Alam nyo na yan kung paano baklasin ang bearings. Kaya magikin na natin para mabilis ang ating trabaho. So ito na nga, na-magic na natin ang lahat ng mga dapat tanggalin. Siyempre, before natin tanggalin ang dalawang bolt na yan sa kanyang tangke, ay may bubunutin mo tayong sakit sa ilalim ng kanyang tangke guys. Okay. So sa ilalim ng kanyang tangke, doon nakakonect ang sakit ng kanyang fuel pump. At the same time, ang kanyang fuel hose. So, paano ba tanggalin ang dalawang yan? Napakadali lang po. So, yung sakit na yan, is pindutin nyo lang yan sa duluhan, guys. Pag napindot nyo na yan sa ilalim ng bahagi ng ating sakit, ay automatic, mahila na yan palabas. Tulad lang nasa video, guys. Gayahin nyo lang. Yun. So, ito ng fuel hose is meron tayong susikwatin gamit ang maliit na flat screw. So, parang clip niya, guys. So, kapag masikwat nyo na ang clip na yan pataas, automatic mabubunot na natin ang kanyang fuel hose. Ganon lang po kadali. Yun. Okay. So, saka na natin tanggalin ang dalawang bolt sa kanyang tangke. So, meron pa tayong bubunutin dyan, guys, ha? Pero kailangan natin tanggalin ang dalawang bolt sa kanyang tangke. So, yung tinuro ko kanina. So, yung bolt na yan. So, kapag yung motor ay umabot na sa mga 20 plus odo, dapat na kayo magpalit ng fuel filter. Kasi po, is required yan part sa maintenance ng ating motor. Mahirapan makahigop o makasupply ng gasolina ng ating fuel pump once na bumara ang madumi na galing sa ating gasolina. So, ito yung sinabi ko guys na isang sakit. So, paano bunutin yan? Napakadali lang guys. Pindutin nyo lang sa duluhan. Automatic mahatak na palabas. Yun lang. So, since tanggal natin yung kanyang tangke, ang next na gawin ay bunutin natin ang bolt na yan guys. Yan po ay alin. 4 na bolt ang tatanggalin natin sa kanyang fuel pump guys. So, gagamit tayo ng 4mm na alin. Alin na tools. Allen wrench. Kasi ang design ng MIUI is nasa ilalim ang kanyang fuel pump. So, di po magkapareha guys. Tulad ng sa Honda is halos nasa ibabaw lahat. So, noon din ang baklasin ng kanyang tangke. Pero yung MIUI guys at ibang M3 na scooter, nasa ilalim po ang kanilang fuel pump. So, need natin baklasin lahat ng mga cover na dapat natin baklasin. Saka natin matatanggal ang kanyang buong tangke. So, kapag once nabunot na natin yung 4 na bolt na yan guys, pwede na natin tanggalin ang malaking plate washer na yan. Nagsilbing suporta sa ating fuel pump. So, may guide po yan. Di kayo mawala o malilito kung paano ibalik ang washer na yan. So, tandaan nyo lang kung paano nyo binaklas. Yun din ang paraan kung paano siya ibalik. Kung tinating natin, bunutin pa babaw ang kanyang fuel pump. Dandahan lang guys para wala mga wire na mapuputol no, kung sakaling bubunutin natin ang ating fuel pump. Kung kayo ay nagplanong mag-DIY or magbaklat symbol ng sarili nyong motor. So yung fuel filter alalayan nyo para mabunot nyo palabas. So yun guys, nabunot na natin ang buong fuel pump niya. Siyempre takpan natin butas ng kanyang tangke para may wasang mahulugan ng maliit na pyesa. So ito yung may hitsura ng kanyang fuel filter guys. 32,000 udo ang tinakbo ng kanyang motor. Ganyan na po siya kaitim. Bago ihigop yung gasolina papunta sa ating fuel hose, dadaan mo ng gasolina sa ating fuel filter. Yan po ang kanyang purpose. Once nabarahan yan at napuno ng dumi, mapiktuhan ang supply ng ating gasolina papunta sa ating injector. Kaya napaka-importante talaga ang maintenance ng ating fuel filter.
Kahit mga 15 plus o 20 kiudo dapat na kayong magpalit. Huwag yun ang patagalin guys, para maganda ang flow ng ating gasolina. So paano ba tanggalin ang fuel filter? Meron tayong puputulin guys sa kanyang fuel filter. Magiging sacrifice po ang kanyang sira at ang filter na papalitan natin. So medyo may kahirapan kasi yan tinuro ko guys, puputulin natin yan o tatabasin. Kasi hirap po talaga bunutin ang fuel filter ng MIUI 125. So para hindi tayo mahirapan, isa-sacrifice natin itong sirang fuel filter niya. So gayahin nyo lang sa video kung paano natin siya sirain. Yun. Yung babaw na yan, dyan kayo mapuputol. So wag nyo na yung putulin yung nasa gitna na parang nakaangkla ang ating fuel filter. Delikado yan guys. Basta yung mga pinutulan natin, part ng fuel filter na plastic. Kasi total, dadalamin sa natin yan, at tapon, yan lang ang ating puputulin para hindi na kayo mahirapan pang bunutin. At kung pilitin nyo bunutin, baka masira yung aangklahan ng ating fuel filter. So, since sisirain naman natin yan at ilatapon, puputulin na lang natin ang kanyang fuel filter. Same na scenario pa rin sa kabila guys. Same na paraan pa rin sa kabila. So kapag naputol na natin yan, yung parang pasukan ng kanyang lock, so unti-unti natin yan sikwatin para malaki ang kanyang bunganga guys. Para automatic, unti-unting dadaos-os yung stopper o angklahanan ng ating fuel filter. So wag nyo lang madiin guys, okay lang yan, matagal. Ang importante is sure na sure ang ating pagtanggal ng ating fuel filter. Lalo na sa mga nag-DIY, no? So huwag nyo pilitin guys. Importante is hindi masisira ang lagayan ng ating fuel filter. So natanggal na natin yung babaw na bahagi. Pwede natin sikwatin yung part na yan guys, yung hindi natin na tanggal. Tapos yan din ang next nating puputulin. Para malaki ng allowance ng ating lusutan ng ating fuel pump. Yung lagayan ng ating fuel filter. So ito yung medyo may kahirapan guys. No? Di katulad ng mga Honda guys, pwede natin siyang i-twist para mailagay natin ang kanyang lock. Ito is napakahirap talagang bunutin. Hindi natin pwedeng pwersahin kasi masira yung lagayan ng fuel filter ng ating fuel pump. Yun, di ba? So medyo malaki ng kanyang allowance. Ang natitira na lang yung angklahan na lang natin ng fuel filter. So since meron pa yung natirang kaunti na nakasagabal, dandahan na lang natin ang pagsiskot guys. Yan, klarong-klaro na siya, diba? Kaunti na lang at mubunot natin. Medyo may kaigpitan talaga ang ating fuel pump, guys. Yun, diba? Mas importante is matanggal natin yung fuel filter. Kahit yan ang masisira, guys, okay lang. Importante, safe yung lagayan ng ating fuel filter sa ating fuel pump. So, yung tinuro ko, guys, yan po ang poste ng dalawang yan. Dapat iwasan yung maputol ang dalawang yan. Kasi pag maputol ang dalawang yan, tsak, problema kayo. Mahirapan makaangkla ang ating fuel filter. So, ito yung mas medyo may kadalian ng kaunti guys kumpara sa pagtanggal. Kasi isusuksok lang natin ang ating bagong fuel filter. So, yan ay binili ko po sa Yamaha mismo guys, no? So, pwede rin yung mga replacement na mga nasa 200 plus lang. Matanti is, magpapalit agad kayo ng fuel filter. Since itong binili natin ay genuine, so, nasa mga 10 to 15k o doon na naman kayo. Lagyan mo natin ng kaunting pampadulas guys. Kasi alam ko mahirapan tayo ipasok yan. Kasi medyo may katigasan po ang part na yan sa ating fuel pump. So, tamang diin lang, sabay, tapat balanse. Huwag yung tumagilid. Kasi kung tumagilid, maaari maputol yung lagayan ng ating fuel filter. So, dapat nakasentro at nakapokus ang yung mata sa trabaho na yan guys. At tandaan yung itulak paloob. Sa dandahan lang, importante is make sure na hindi mabali yung isang poste ng ating fuel pump. Okay. So kapag nakapasok na yan guys, tutunog yan, no? Parang mag-lock siya, makiklik kapag napasok na natin ang filter natin. Medyo may katigasan guys, kita nyo naman ba, grabe yung pwersa ginamit ko yan. So yun, pasok na natin ng dandahan ang kalahati ng ating fuel filter. So konting diin na lang at may perfect na natin ang posisyon ng ating fuel filter. So kabit na natin siya guys. So success ang pagkabit natin. Dapat nakalabas yung lock niya, tulad na sa video guys ha.
Kasi para hindi dudulas uli o lalabas uli ang ating fuel filter. So, Okay. tamang diin lang. So, yun. Since okay na siya, punasan natin kaunti ang bungangan ng kanyang tangke para maiwasan yung mga dumi-dumi na makapasok sa ating tangke. Yung mga nasa gilid lang. Siyempre, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Kung sa tingin mo video itong ginawa ko ay malaking tulong sa pagkasolba or pag-DIY sa inyong motorsiklo. Maraming salamat. So, check lang natin yung filter. Kung goods ba ang pagkalagay natin, so pwede natin iunang pasok ang kanyang floater, tapos ang kanyang filter, tapos dandahan natin alalayan ang pagpasok ng ating buong fuel pump. Kasi medyo hindi naman mahirap ipalabas ang ating fuel pump. Maaring di din tayo mahirapan ibalik ito ng buo papasok sa ating tangke. So, yun. Tandaan nyo lang guys ang posisyon ng ating fuel pump para na kayo malito. Hindi na may guide naman yan, yung parang nakausbong sa labas ng ating plastic. Kapag nabalik na natin ang buong fuel pump, kunting diin lang para lubog ang ating o-ring guys. So, malaman nyo yan once nakalibel ng surface ng ating buong fuel pump. So, pwede natin ibalik ang kanyang washer o plate. So, yun. Kapag nadiin na natin ang ating buong fuel pump at ang ating malaking plate, pwede natin ibalik ang lahat ng bolt na tinanggal natin. Yan lang guys. Nakakaya lang. Kahit kaya nyo mag-DIY, once nakita nyo ang video ito. Ano rin na pumunta sa mga shop or kung sakaling kaya nyo sanada kayong mag-DIY sa kanyang motor. Kung di man, at least dagdag ideya na rin kung paano maparaan at mga simpleng diskarte kung paano mapalit ng filter sa inyong MIUI 125. Okay. So yan, ibalik na natin yung mga 4 na Allen bolt. So pwede natin ibalik ang tangke sa kanyang motorsiklo. Wow! Ayos. Siyempre, huwag tayo kalimutang mag-shoutout sa ating mga solid subscriber at laging tagapanood sa ating video at nag-comment sa ibaba. So, ibalik na natin ang kanyang sakit ng kanyang fuel pump guys. 3 yan. Unahin natin yung last na tinanggal natin. Yung nasa sentrong bahagi ng ating fuel pump. So, yan po. Madali lang yan kasi may guide naman yan. Hindi kayo malilito o mabaliktad. Automatic mag-lock yan once na naipasok nyo na ang sakit. At na-IDE na rin. Yun. So, sa kabila naman, yung isang sakit ng ating fuel pump, guys. So, medyo nahirapan tayo, no? Wala pa yung sakit niya. Sana ba yun? Nawala yung sakit, guys. So, yun, nakita na rin sa wakas. So, itulak din natin yan paloob. Automatic maglalak yan. Yun. Ito namang fuel hose, automatic, itutulak din natin. Pag napasok na natin yung fuel hose, automatic yung clip, idiin lang natin guys. Automatic maglalak na rin yun. Yung clip na sinikwat natin. Okay. Yun. So, pwede na natin ibalik lahat ng mga bolt na tinanggal natin sa kanyang tangke. Kapag nakompleto natin ang 3 tinanggal natin sa kanyang buong tangke, guys. So, double check lang yung para hindi tayo magkaroon ng aberya kung sakali kaanda ng kanyang motor o magkaroon ng leaking ng gasolina sa ilalim ng kanyang tangke. Siyempre, before ko makalimutan, ay dapat mo nating i-drain ang buong gasolina sa loob ng kanyang tangke, guys. Kasi babalik rin natin ang kanyang tangke once tayo nagpapalit ng fuel filter. Okay. So, yun. Ibalik na natin ang lahat ng sakit na tinanggal natin, guys. Ibalik mo natin ang 2 bolt sa kanyang tangke, yung tinanggal natin kanina. Basta tandaan nyo lang guys, lahat po ng scooter ng Yamaha ay magkapareho lang po ang paraan kung paano magpalit ng fuel filter. So, tips and advice ko sa inyo guys, para may idea na rin kayo kung sakali magpalit kayo ng fuel filter ng ibang scooter ng Yamaha. Okay. So, yun, ibalik natin ang 2 bolt. Ang next natin gawin ay i-double check natin ang fuel hose at saka socket guys. Kung nasa tamang position ba ang pagbalik natin, no? Para maiwasan natin ang pag-aberya kung sakaling paandar natin ang kanyang motor. So, ikabit na natin ang kanyang battery
Pagkatapos ay ibalik natin ang gasolina na winidraw natin sa kanyang tangke guys. Yan o, hindi natin makalimutan ay shoutout muna kay Bossing. Maraming salamat sa tiwala bas at pagbisita sa ating munting shop. At si Bossing mismo ang ibabalik natin sa gasolina na winidraw natin sa kanyang tangke. So unleaded po ang gamit ni Bossing guys. Pagkatapos natin imilagay ang gasolina ay siyempre kailangan natin pandarin natin ng motor para matest natin kung gagana ba ang ating fuel pump o tama ba ang pagkabit natin sa ating fuel filter. So siyempre una natin ang kanyang sose. Let's go! Yun, umandar na kanyang motor. Ibig sabihin, goods ang pagkabit natin sa kanyang bagong fuel filter. Salamat sa tiwala. So, nangingitim na ang kanyang filter dahil sa 32,000 udo na ang kanyang motor. Lahat ng mga pairings na binaklas natin, upuan at saka U-box at battery ay balik na natin para matapos na ang ating trabaho. Ngayon na guys, sa araw ito maraming salamat at siyempre, sana may tunan naman kayo sa araw nito. See you sa aking next video. Ride safe. God bless. At shout out sa pasipog na mekaniko. Ayos.